Huwag kang mag-alala, Valerie. Walang lugar ang babaeng yan sa puso ko. Isang dekorasyon lang si Winnie para sa karir ko. Isang kagamitang kailangan para magmukha akong perpektong asawa sa harap ng publiko. Sino ba naman ang magkakagusto sa isang babaeng laging amoy sibuyas at walang alam, kundi ang magbalot ng kanin? Ang boses na yon, ang malamig at mapang-uyat na boses ni Rod, ay tumagos sa manipis na pinto ng kanyang opisina. Tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa bawat selula sa katawan ni Winnie. Nanigas ang kanyang mga paa sa sahig ng hallway. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tray ng mainit pang adobo. Ang paboritong putahe ni Rod na maingat niyang niluto mula pa madaling araw. Sandaang lunchboxes. Iyon ang inihanda ni Winnie para sa mga staff ni Rod bilang pasasalamat sa parangal na matatanggap nito ngayong hapon. Ang titulong Man of the Year para sa kanyang huwarang pamumuno at katapatan sa pamilya. Basang-basa pa ng pawis ang suot niyang lumang blusa at ang kanyang mga daliri ay namumula pa dahil sa init ng kawali. Ngunit ang lahat ng pagod na yon ay tila naglaho, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang bumukas ang pinto nang hindi sinasadya. Doon, sa ibabaw ng lamesang kahoy kung saan nakapatong ang litrato ng kanilang anak na si Bea, nakikita ni Winnie ang kanyang asawa. Hindi siya nag-iisa. Si Valerie, ang kanyang sopistikadong assistant, ay nakayakap sa leeg ni Rod. Ang kanilang mga labi ay magkalapit sa isang paraan na hindi kailanman nagagawa ni Rod kay Winnie sa loob ng maraming taon. Ang tray na hawak ni Winnie ay dahan-dahang hiwalay sa kanyang mga kamay. Walang tunog ng pagsabog, walang marahas na pagbagsak. Ang bawat piraso ng karne at sarsa ay humalik sa makintab na sahig. Dahan-dahang kumalat tila isang mantsa ng kabiguan. Ang usok mula sa mainit na pagkain ay pilit na kumakapit sa hangin. Isang piping saksi sa pag-ibig na binaliwala. Napaangat ng tingin si Rod. Walang gulat sa kanyang mga mata. Walang pagsisisi. Sa halip, ang tanging nakita ni Winnie ay ang pagkadiri at pagkairita. Inayos ni Rod ang kanyang kurbata, tumayo ng tuwid, at tiningnan ng kanyang asawa na tila isa itong basura na nakaharang sa kanyang daan. "Winnie, anong ginagawa mo rito? Look at the mess you've made." Malamig na pahayag ni Rod. Bawat salita ay parang isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hagupit. "Sabi ko naman sa'yo, huwag kang basta-basta pupunta rito na mukhang katulong. You're embarrassing me." Hindi makapagsalita si Winnie. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mainit na luha na hindi niya mapigilan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan, ay tila isang kristal na nahulog sa semento. Nagkadurog-durog sa libo-libong piraso na hindi na kailanman mabubuo muli. Bago pa man siya makahakbang paatras, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Si Doña Imelda, ang kanyang biyenan, ay nakatayo na pala sa likuran niya. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha ng matanda. Sa halip, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanghamak na ngiti. Kinaladkad ni Imelda si Winnie patungo sa dulong bahagi ng hallway, malayo sa mga mata ng mga empleyado. Doon, kumuha ang matanda ng isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag at marahas itong itinulak sa dibdib ni Winnie. "Kunin mo ito at manahimik ka, Winnie," bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila huni ng ahas. Kailangan ni Rod ang award na ito. Kailangan niya ang malinis na pangalan para sa darating na eleksyon. Huwag mong dungisan ang dangal ng pamilya Guevara dahil lang sa mababaw mong emosyon. Isipin mo si Bea. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin nang kinuha ka namin mula sa putikan. Mariing napapikit si Winnie. Utang na loob. Ang salitang yon ang naging tanikala niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat pagkakamali ni Rod, ang bawat pang-aalipusta ni Imelda
ay pilit niyang nilunok dahil sa utang na loob na ito. Kung maglalakas loob kang gumawa ng eksena o makipaghiwalay, titiyakin ko na hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Pagpapatuloy ni Imelda, ang mga kuko ay bumaon sa balat ni Winnie. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para palabasin na ikaw ay isang baliw at irresponsableng ina. Piliin mo, Winnie, ang iyong pride o ang iyong anak. Naiwang mag-isa si Winnie sa madilim na sulok ng hallway habang naririnig niya mula sa malayo ang masigabong palakpakan ng mga tao. Ipinagdiriwang na nila ang pagiging Man of the Year ng kanyang asawa. Ang asawang kapapasalang sa kanya ng isang sobre ng pera kapalit ng kanyang katahimikan. Tiningnan ni Winnie ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na nagluto, naglaba, at nag-alaga sa pamilyang ito nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga kamay na ngayon ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng isang sobrang puno ng kasinungalingan. Ito ba ang halaga ng 10 taon ng aking pagpapakasakit? Isang sobre ng pera at isang banta na kukunin ang tanging dahilan ng aking buhay? Nanatili siyang nakatayo doon, tila isang rebulto ng pait at pighati. Sa kanyang isipan, tila paulit-ulit na umaaling-awngaw ang boses ni Rod. Isang dekorasyon lang si Winnie. Sa gabing iyon, habang ang buong lungsod ay nagbubunyi para sa tagumpay ng mga Guevara, isang ina ang tahimik na namamatay sa loob ng isang mansyong puno ng ginto, ngunit walang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang puso. Hanggang kailan mo kayang ubusin ang iyong sarili para sa mga taong hindi kailanman nakakita sa iyong halaga? Ang bawat kislap ng mga kamera at ang malalakas na hiyawan ng pagbati sa loob ng Grand Ballroom ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Winnie. Nakasuot siya ng isang mamahaling gown na pinili ni Doña Imelda, isang kulay asul na tela na sobrang sikip, tila sinasakal ang kanyang paghinga. Eksaktong katulad ng nararamdaman niya sa pamilyang ito. Sa gilid niya, nakatayo si Rod, ang kanyang mukha ay larawan ng isang perpektong Ginoo habang tinatanggap ang plaque ng pagkilala. Ramdam ni Winnie ang mahigpit na pagkakahawak ni Rod sa kanyang baywang. Hindi ito haplos ng pagmamahal, ito ay isang babala. Ang bawat daliri ni Rod na bumabaon sa kanyang tagiliran ay nagsasabing, "Ngumiti ka. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong pagsisihan." At si Winnie, sa kabila ng laso na dumadaloy sa kanyang puso, ay pilit na iniangat ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay basang-basa na ng sariling luha. Nang matapos ang gabi at sila ay nasa loob na ng sasakyan pauwi, biglang naglaho ang mapagmahal na anyo ni Rod. Malakas niyang binitiwan ng plaque sa sahig ng kotse. Ang tunog ng pagtama ng metal sa carpet ay malamig at walang buhay. Kumuha siya ng isang mamahaling sigarilyo at humitit ng malalim habang ang usok ay dahan-dahang lumulutang patungo sa mukha ni Winnie. "Bakit ba ganyan ang mukha mo, Winnie? You look like a ghost back there." Iritadong sabi ni Rod habang nakatingin sa labas ng bintana. "Be grateful. Kung hindi dahil sa apelyido ko, wala ka sa hotel na yon. Nandoon ka pa rin siguro sa palengke, nagtitiyaga sa barya-baryang kita mula sa pagtitinda ng kung ano-ano." "Nakita ko kayo, Rod." Mahinang bulong ni Winnie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng galit. "Sa opisina mo. Kanina lang." Biglang humarap si Rod sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "At ano naman ngayon? Lalaki ako, Winnie. May mga pangangailangan ako na hindi mo na kayang ibigay mula nang nanganak ka. Look at yourself. You've lost your charm. Puro ka na lang Bea. Puro ka na lang gawaing bahay. Naghahanap lang ako ng kaunting ginhawa kay Valerie. Is it too much to ask after all the hard work I do for this family?" Ang gaslighting ni Rod
ay tila isang mabisang pampamanhid na pilit na binabago ang katotohanan. Gusto ni Winnie na sumigaw na hindi niya kasalanan ang pagtataksil nito. Pero bago pa siya makasagot, ang kotse ay huminto na sa harap ng kanilang mansyon. Pagpasok sa loob, hindi pahinga ang sumalubong sa kanya, kundi ang matatalim na salita ni Doña Imelda. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang trono sa sala, may hawak na baso ng tsaa, habang ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng awtoridad. "Winnie, ang dumi ng sapatos mo. Pumasok ka na naman ba nang hindi nagpapalit?" Bulyaw ni Imelda, kahit na malinis naman ang sahig. "Saka huwag mong kalimutang labhan ang mga barong ni Rod para sa press conference bukas. Gamitin mo ang kamay, huwag ang washing machine. Ayokong masira ang tela. Pagkatapos, ayusin mo ang mga gamit ni Bea. At tandaan mo, huwag na huwag kang magkakamaling magsumbong sa kahit kanino tungkol sa nakita mo. Utang mo sa amin ang buhay mo, Winnie. Huwag mong kalimutang kami ang nagbayad sa lahat ng hospital bills mo noong muntik ka nang mamatay sa panganganak." Ang bawat utang na loob na isinusumbat sa kanya ay tila mga mabibigat na bato na idinaragdag sa pasan-pasan niyang krus. Lumakad si Winnie patungo sa labahan kahit na madaling araw na at ang kanyang katawan ay sumasamo na ng pahinga. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng tubig na dumadaloy mula sa gripo patungo sa palanggana. Tumatama ang tubig sa plastik na sisidlan, tila isang malungkot na awit na sumasabay sa bawat kuskos ni Winnie sa puting barong ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa lamig at ang mga sugat sa kanyang daliri mula sa pagluluto kanina ay nagsisimulang humapdi dahil sa sabon. Dahan-dahan, tumulo ang isang luha mula sa kanyang mga mata at humalo sa tubig na puno ng bula. Walang nakakakita sa kanya. Walang nakikinig sa kanyang hikbi. Ang tanging nakakaalam ng kanyang dusa ay ang buwan na nakasilip sa bintana ng labahan. Nang matapos siya, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng kanyang anak na si Bea. Mahimbing na natutulog ang bata at marahang gumagalaw ang maliit nitong dibdib sa bawat payapang paghinga. Umupo si Winnie sa gilid ng kama at maingat na hinawakan ang munting kamay ng anak. Sa katahimikan ng silid, tila doon lamang niya muling naramdaman ang kaunting kapanatagan sa gitna ng lahat ng pagod at sakit na kanyang dinadala. Biglang gumalaw si Bea sa kanyang pagtulog. Ang maliit na kamay ng bata ay humigpit sa daliri ni Winnie. Tila ayaw itong pakawalan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagod, at ang lahat ng pambabastos ni Rod at Imelda ay tila naglaho. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang mundo. Isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa isipan ni Winnie. "Lahat ay titiisin ko, Bea. Huwag ka lang mawala sa akin." Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig ni Winnie ang mahinang pag-ubo ni Bea. Hindi ito ordinaryong ubo. Ang paghinga ng bata ay tila may kasamang huni at ang balat nito nang hawakan ni Winnie ay tila nagnininga sa init. Mabilis na kinuha ni Winnie ang thermometer. Ang numerong lumitaw doon ay sapat na para patigilin ang tibok ng kanyang puso. 40 degree. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto ni Rod at kinatok ang pinto ng malakas. Rod, buksan mo ang pinto. Ang taas ng lagnat ni Bea. Kailangan natin siyang dalhin sa hospital." Mula sa loob, ang narinig lang niya ay ang malamig at iritadong boses ng kanyang asawa. "Winnie, it's 3 in the morning. Bigyan mo lang ng paracetamol. Pagod ako, may interview pa ako bukas. Don't be so dramatic." Nanigas si Winnie sa tapat ng pinto. Ang kanyang anak ay nahihirapang huminga sa loob ng kwarto. Ngunit ang ama nito ay mas pinili ang kanyang tulog at career kaysa sa kaligtasan ng sariling dugo at laman. Ang desperasyon ay nagsimulang mapalitan
ng isang mapanganib na uri ng galit sa loob ng dibdib ni Winnie. Habang nakatingin siya sa nakasarang pinto ni Rod, isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang pamilyang Guevara ay hindi siya ililigtas. Ang pamilyang ito ang unti-unting pumapatay sa kanila. Ang bawat hininga ni Bea ay tila isang marahas na huni na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang maliit na dibdib. Hindi ito ordinaryong ubo. Ito ay tunog ng isang katawang unti-unti nang nauubusan ng lakas. Ang init na nanggagaling sa balat ng bata ay sapat na para mapaso ang palad ni Winnie. Ngunit sa kabila ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, tanging ang sariling takot ni Winnie ang nagsisilbing gabay niya sa madilim na kwartong iyon. Muli siyang lumabas at tumungo sa pintuan ni Doña Imelda. Kumatok siya. Hindi na iniisip kung magagalit ang matanda. Ang bawat pagtama ng kanyang kamao sa mamahaling kahoy ng pinto ay tila isang pagsamo na nagmumula sa isang pusong malapit ng sumabog. Mama, Mama, maawa po kayo. Si Bea, kailangan po namin ng sasakyan para madala siya sa ospital. Hindi na po siya makahinga ng maayos. Ang pagsamo ni Winnie, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Bumukas ang pinto. Lumabas si Doña Imelda na nakasuot ng kanyang silk na pantulog. Walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadiri dahil sa ingay na ginagawa ni Winnie. Ano ba, Winnie? Ang aga-aga pa. Para sa eksenang yan, malamig na sabi ni Imelda habang tinitingnan ang kanyang relo. May press interview si Rod mamayang 8:00 ng umaga. Kapag nalaman ng media na isinugod ang anak niya sa ospital, magsisimula silang magtanong kung anong klaseng ama siya. Masisira ang imahe niya. Bigyan mo na lang ng tubig at punasan ng katawan. Huwag kang OA. Pero mama, 40 degree po ang lagnat niya. Ang giit ni Winnie, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Buhay po ng apo niyo ang nakataya rito. Paano niyo nagagawang mag-isip ng imahe sa gitna ng ganitong sitwasyon? Isang mabilis at malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Winnie. Ang tunog ng palad ni Imelda sa balat ni Winnie ay tila isang hudyat ng pagwawakas ng lahat ng kanyang pagtitiis. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan sa loob ng bahay ko. Bulong ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang dangal ng mga Guevara ang nagpapakain sa inyo. Kung mamatay ang batang iyan dahil sa kapabayaan mo, ikaw ang sisisihin ko. Ngayon, bumalik ka sa kwarto mo at manahimik. Naiwan si Winnie na nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ngunit ang sakit ng sampal ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya para sa kanyang anak. Wala siyang pera. Lahat ng kanyang ATM at credit cards ay kontrolado ni Rod. Ang tanging laman ng kanyang pitaka ay barya-baryang natira sa kanyang panggisa. Pumasok siya sa kwarto at tiningnan ang kanyang daliri. Ang kanyang wedding ring, isang simbolo ng kanyang sumpa sa isang lalaking hindi man lang kayang protektahan ang sariling anak. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Ang pagtanggal nito sa kanyang daliri ay tila pagtanggal na rin ng huling hibla ng pag-ibig na natitira sa kanyang puso. Kinuha ni Winnie si Bea, binalot ng kumot at lumabas ng mansyon sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng mga sasakyan sa garahe ay tila isang malungkot na palakpak sa kanyang paglisan. Wala siyang sasakyan, kaya tumakbo siya patungo sa kalsada. Pilit na pinoprotektahan si Bea mula sa lamig. Narating niya ang isang pawn shop na nagbubukas pa lamang sa dulo ng kalsada. Ang tunog ng bakal na pinto na dahan-dahang itinataas ng guard ay tila isang himig ng kaligtasan. Kuya, pakiusap, isanla ko lang ito. Kailangan ko lang ng pambili ng gamot at pambayad sa emergency room. Ang pakiusap ni Winnie sa tauhan ng pawn shop. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa at ang kanyang mga paa ay namumuti na sa lamig. Nang makuha ang pera, tumakbo siya sa pinakamalapit na botika. Habang binibilang niya ang mga barya sa kanyang nanginginig na palad,
Hindi niya napansin ang isang matandang lalaki na nakatayo sa likuran niya. Ang matanda ay nakasuot ng simpleng barong, may hawak na tungkod, at nakatingin ng may malalim na habag sa basang-basang babae na tila pasa ng buong mundo. "Ito na po ang gamot, ma'am," sabi ng pharmacist. Kinuha ni Winnie ang gamot at mabilis na bumalik sa gilid ng kalsada para maghanap ng taxi. Ngunit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, tila walang gustong huminto para sa isang babaeng mukhang pulubi. "Bea! Bea! Anak! Gising!" bulong ni Winnie habang niyayakap ang anak. Ngunit ang bata ay hindi na tumutugon. Ang hininga nito ay dahan-dahang humihina at ang katawan nito ay tila bumibigay na sa tindi ng lagnat. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng natitirang lakas ni Winnie. Nadulas ang kanyang paa sa basang semento at malakas na tumama ang kanyang tuhod sa matigas na kalsada. Napaupo siya sa gitna ng ulan habang mahigpit na yakap ang kanyang walang malay na anak at ang kanyang mga hikbi ay halos matabunan ng malakas na unos. "Diyos ko, tulungan ninyo ang anak ko. Pakiusap." Umiiyak niyang sigaw habang pilit niyang ginigising ang bata. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin, dala ng pagod, takot at matinding emosyon. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang mainit na kumot na ipinatong sa kanyang balikat at ang boses ng isang matandang lalaki na puno ng awtoridad at pagkalinga. "Dalhin niyo sila sa aking sasakyan." Ngayon din, ang amoy ng antiseptiko at ang malambot na dampi ng malinis na puting kumot ang unang bumati sa mga pandama ni Winnie. Malayo ito sa malupit na lamig ng kalsada at sa amoy ng basang semento. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang liwanag mula sa bintana ng silid ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. "Bea." Ang unang salitang lumabas sa kanyang tuyong labi ay ang pangalan ng kanyang anak. Pilit siyang bumangon kahit na tila umiikot ang paligid. "Huwag kang mabahala, iha. Ligtas ang anak mo. Ang mga doktor ay kasalukuyang binabantayan ang kanyang kalagayan sa kabilang silid." Isang boses ang narinig niya mula sa madilim na sulok ng kwarto. Doon nakaupo ang matandang lalaki na nakakita sa kanya sa gitna ng ulan. Si Don Vicente Su. Kahit na nakaupo lang ito, ramdam ni Winnie ang isang uri ng awtoridad at respeto na hindi niya kailanman naramdaman kay Rod o kahit kay Doña Imelda. Ang mga mata ng matanda ay tila mga lawa ng karunungan, ngunit may bakas din ito ng isang malalim at matagal ng pighati. "Sino po kayo? Bakit niyo po kami tinulungan?" Mahinang tanong ni Winnie habang hinahawakan ang kanyang ulo. "Ako si Vicente. Nakita kita sa botika kanina, sa gitna ng bagyo. Tanging ang kaligtasan ng anak mo ang iniisip mo kahit na ang sarili mong katawan ay bumibigay na." Sagot ng matanda habang dahan-dahang tumatayo gamit ang kanyang tungkod. Ngunit bago pa man makasagot si Winnie, biglang napahawak si Don Vicente sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mukha ay namutla. Ang tunog ng kanyang tungkod na tumama sa sahig ay tila isang hudyat ng panganib. Kahit na nanghihina, mabilis na bumaba si Winnie sa kama at inalalayan ang matanda patungo sa upuan. "Lolo, ayos lang po ba kayo? Sandali lang po, tatawag ako ng nurse." "Wag na, sandali lang ito. Ang gamot ko sa bulsa." Bulong ni Don Vicente. Mabilis na kinapkap ni Winnie ang bulsa ng barong ng matanda. Nakuha ang isang maliit na lalagyan at tinulungan itong uminom ng gamot. Hindi iniwan ni Winnie ang kamay ng matanda. Hinaplos niya ang likod nito at kinausap ng mahinahon, tila ba ito ang sarili niyang ama. Ang bawat paghinga ni Winnie ay puno ng tunay na pag-aalala, isang bagay na hindi nabibili ng pera. Nang kumalma ang paghinga ni Don Vicente, dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at tiningnan ang kamay ni Winnie na nakahawak pa rin sa kanya. Ang init ng palad ng babae ay tila nagbigay ng bagong buhay sa kanyang nanghihinang puso.
Salamat. Iha, sa kabila ng sarili mong pinagdaraanan, nagawa mo pa akong isipin, sabi ni Don Vicente. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Bakit ka nasa labas sa gitna ng ganitong panahon? Nasaan ang iyong asawa? Ang iyong pamilya? Yumuko si Winnie. Ang sakit na pilit niyang ikinukubli ay muling sumariwa. Wala po akong pamilya na matatakbuhan, Lolo. Ang akala ko pong sandigan ko. Sila pa po ang nagtulak sa akin sa gitna ng ulan. Sa sandaling iyon, bahagyang bumukas ang kwelyo ng suot na hospital gown ni Winnie at lumabas ang isang lumang locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ang locket ay gawa sa pilak, may ukit na isang maliit na bulaklak ng sampagwita. Nanigas si Don Vicente. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa alahas. Ang bawat detalye ng ukit na yon ay tila isang piraso ng kanyang nakaraan na matagal na niyang hinahanap-hanap sa kanyang mga panaginip. Ang locket na yan, saan mo nakuha yan? Ang tanong ni Don Vicente, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Sa nanay ko po ito, sabi niya. Ito lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa aking tunay na pagkatao. Sagot ni Winnie, naguguluhan sa reaksyon ng matanda. Ngunit bago pa man makapagsalita muli, si Don Vicente, ang katahimikan ng silid ay marahas, na binasag ng tunog ng pintuan na biglang bumukas. Ang malakas na pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang hudyat ng paparating na gulo. Pumasok si Valerie, ang mistress ni Rod, na nakasuot ng isang mamahaling pulang dress at may suot na shades sa loob ng ospital. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels sa tiles ay tila tunog ng isang mapanguyat na tawa. Oh, look who's here! Ang drama queen ng pamilya Guevara, sabi ni Valerie habang nakapamewang. Tiningnan niya si Winnie mula ulo hanggang paa na tila ba isang maduming insekto. Winnie, alam mo bang dahil sa pag-iinarte mo at pagtakas sa bahay kagabi, halos himatayin si Doña Imelda sa stress? At si Rod, kailangang magsinungaling sa press na nasa bakasyon ka raw dahil hindi ka presentable sa interview. Tumingin si Valerie kay Don Vicente at tumawa ng mapangapi. At sino naman itong matandang kasama mo? Isang pulubi na pinulot mo rin sa kalsada? How pathetic. Talagang bagay kayo, Winnie. Poor and useless. Hindi nakaimik si Winnie. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkapahiya sa harap ng taong nagligtas sa kanya. Umalis ka na rito, Valerie. Huwag mo kaming guluhin, mahinang sabi ni Winnie. Umalis? I'm here to tell you that Rod is done with you. Pinapakuha na ni Doña Imelda si Bea. Ililipat namin siya sa private hospital na angkop sa status namin, hindi sa basurang lugar na ito. Ang banta ni Valerie, isang nangising tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. And you? You can stay here with your new sugar daddy na mukhang huling hininga na rin. Tumayo si Don Vicente ng tuwid. Ang kanyang tungkod ay muling tumama sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ay puno ng kapangyarihan at hindi ng kahinaan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng habag kay Winnie. Ngayon ay naging kasing talim ng espada habang nakatingin kay Valerie. Sino ka para pagsalitaan ng aking panauhin ng ganyan? Ang malamig na tanong ni Don Vicente. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Wala kang karapatang magsuot ng ganyang klase ng damit, Winnie, at wala ka ring karapatang ipahiya ako sa harap ng mga tao. Ang boses ni Rod ay tila isang nagngangalit na bagyo na yumanig sa apat na sulok ng silid. Matapos siyang puwersahang iuwi ni na Rod mula sa ospital, gamit ang banta na hinding-hindi na niya makikita si Bea kung hindi siya susunod, ay narito siya ngayon, nakakulong sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto sa likod ng mansyon. Ito ang kwarto ng mga katulong, ang lugar na itinadhana ni Doña Imelda para sa kanya bilang parusa. Dahan-dahang lumapit si Rod sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hinablot niya ang kaliwang kamay ni Winnie at tiningnan ang kanyang walang laman na daliri.
Nasaan ang singsing, Winnie? Nasaan ang wedding ring na ibinigay ko sa'yo? Ang tanong ni Rod, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ibinenta ko para pambili ng gamot ni Bea dahil ayaw mo kaming tulungan. Mahinang sagot ni Winnie, pilit na hindi tinitingnan ng asawa. Isang marahas at mabilis na pagkilos ang sumunod. Ang tunog ng palad ni Rod na humalik sa pisngi ni Winnie ay tila isang malutong na pagbasag ng huling hibla ng kanyang pagkatao. Napasandal si Winnie sa pader. Ang kanyang paningin ay nagdilim at naramdaman niya ang malapot na lasa ng dugo sa kanyang labi. You sold our dignity for a few pieces of silver. Inilagay mo ang pangalan ng mga Guevara sa dusa dahil lang sa pagiging ignorante mo. Sigaw ni Rod. You are mentally unstable, Winnie. Iyan ang sasabihin ko sa lahat, na nawawala ka na sa sarili mo, kaya ka naglalayas at nagbebenta ng alahas. Mula sa labas ng pinto, narinig ni Winnie ang tunog ng susi na inikot sa kandado. Ang mekanikal na tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang hudyat na siya ay opisyal na ng bilanggo sa sarili niyang tahanan. Diyan ka muna, Winnie, hanggang sa matuto kang rumespeto sa pamilyang nagpapakain sa'yo. Ang huling sabi ni Rod bago tuluyang lumayo ang tunog ng kanyang mga hakbang. Naiwang mag-isa si Winnie sa dilim. Ang tanging liwanag na pumapasok sa kwarto ay nanggagaling sa isang maliit na siwang sa bintana. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa isang lumang salamin na nakasabit sa pader. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang pisngi ay namamaga, at may bakas ng tuyong dugo sa gilid ng kanyang bibig. Kinuha niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ng dugo. Sa bawat haplos ng malamig na tela sa kanyang sugat, tila may isang bahagi ng kanyang puso na tumitigas. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tapos na. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Tapos na ang pagtitimpi. Tapos na ang bulag na pagsunod. Habang nakasandal sa pinto, narinig ni Winnie ang mahinang usapan ni Rod at Valerie sa kabilang bahagi ng hallway. Akala nila ay hindi siya nakikinig o marahil ay wala na silang pakialam kung marinig man niya. Is she secure in there, Rod? Tanong ni Valerie. May halong tamis at lason ang kanyang boses. Yes, don't worry. Bukas na bukas, darating ang doktor na binayaran ni Mama. Pipirmahan niya ang mga dokumento na nagsasabing hindi na balanse ang isip ni Winnie. We will put her in a private facility far from here. At kapag nangyari iyon, ikaw na ang tatayong ina ni Bea sa harap ng publiko. We'll finalize the projects under your name and Winnie will be a forgotten memory. Ang bawat salita ay tila mga kutsilyong ibinaon sa likod ni Winnie. Hindi lang nila siya gustong saktan, gusto nila siyang burahin sa mundo. Gusto nilang agawin ang kanyang anak at ang kanyang dangal para sa sarili nilang kasakiman. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga Guevara, habang sila ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay, may isang kaganapan sa kabilang panig ng lungsod na hindi nila kontrolado. Sa loob ng isang pribadong opisina na puno ng mga antigong libro, si Don Vicente Su ay nakatayo sa harap ng isang malaking bintana. Sa kanyang likuran, isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang naglatag ng isang folder sa mesa. Don Vicente, tapos na ang imbestigasyon. Ang locket na suot ng babaeng iyon. Ito ay nanggaling sa limitadong koleksyon na ginawa mo para sa iyong asawa 30 taon na ang nakalilipas. At ang pangalan ng babae ay Winnie Guevara. Siya ang asawa ng politiko na si Rod Guevara. Pero ayon sa mga kapitbahay at ilang staff, siya ay tratong katulong sa loob ng mansyon. Nanginig ang mga kamay ni Don Vicente habang hinahawakan ang litrato ni Winnie na kuha mula sa malayo. Ang bawat kurba ng mukha ni Winnie ay tila isang salamin ng kanyang yumaong asawa. Ang galit na nararamdaman ni Don Vicente ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ang aking anak,
Ang aking prinsesa ay ginagawa nilang alipin? Bulong ni Don Vicente. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tiyakin niyo na handa ang lahat. Walang sino man ang may karapatang magpaiyak sa isang su nang hindi nagbabayad ng mahal. Samantala, sa loob ng kanyang bilangguan, si Winnie ay hindi na natiling nakaupo. Alam niya ang bawat sulok ng mansyong ito dahil siya ang naglilinis nito sa loob ng 10 taon. Gamit ang isang maliit na hairpin, dahan-dahan niyang kinalikot ang luma at kinakalawang na kandado ng bintana. Ang tunog ng bakal na dahan-dahang bumubukas ay tila isang musika ng kalayaan. Bago siya tumalon palabas, kinuha niya ang isang itim na folder na itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Isang folder na naglalaman ng mga kopya ng mga resibo at dokumentong kinulimbat niya mula sa opisina ni Rod sa mga gabing pinaglilinis siya doon. Alam niya ang bawat ilegal na transaksyon, ang bawat hininging suhol, at ang bawat pekeng pirma. Tumalon si Winnie sa basang damuhan. Ang lamig ng gabi ay yumakap sa kanya, ngunit hindi na siya nanginginig. Sa ilalim ng dilim, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, si Winnie ay nagsimulang tumakbo. Hindi palayo sa panganib, kundi patungo sa isang bagong bukas. Siya ay hindi na ang basahang Winnie Guevara. Siya ay si Winnie Sue, at ang gabi ay simula pa lamang ng kanyang pagbangon. Ang bawat hakbang ni Winnie sa madilim at maputik na kalsada ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto, at ang hapdi ng sugat sa kanyang pisngi ay tila pinatitindi ng bawat patak ng ulan. Sa kanyang dibdib, mahigpit niyang yakap ang itim na folder. Ang tanging sandata niya laban sa mga taong nagtangkang ubusin ang kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Bumalik siya sa tanging lugar kung saan nakaramdam siya ng tunay na pagkalinga sa gitna ng unos, ang ospital. Ngunit bago pa man siya makarating sa main entrance, isang itim at mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang tunog ng gulong na humahawi sa tubig sa kalsada ay tila isang babala. Handa na sanang tumakbo muli si Winnie sa pag-aakalang mga tauhan ito ni Rod nang bumukas ang bintana ng sasakyan. Doon, nakita niya ang matanda na nagligtas sa kanya. Si Don Vicente Sue. Iha, pumasok ka. Ligtas ka sa piling ko. Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad, ngunit may kasamang malalim na lungkot. Nang makapasok sa loob ng sasakyan, ang init ng heater at ang amoy ng mamahaling leather ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Hindi nagsalita si Winnie. Hinayaan niya ang kanyang sarili na manginig sa pagod at takot. Dinala siya sa isang malaki at tahimik na mansyon sa itaas ng burol, isang lugar na malayo sa ingay at lason ng mga Guevara. Sa loob ng isang malawak na silid na puno ng mga alaala, hinarap ni Don Vicente si Winnie. Inilatag ng matanda ang isang pirasong papel sa lamesa. Isang dokumento na magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Winnie, hindi aksidente ang pagkikita natin sa ospital. Maraming taon na kitang hinahanap. Panimula ni Don Vicente, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang nanay mo, si Maria, siya ang babaeng pinakamahal ko. Ngunit dahil sa kasakiman ng ibang tao sa paligid ko noon, nailayo kayo sa akin. Ang lakit na suot mo ay ang regalong ibinigay ko sa kanya noong gabing nalaman kong magiging ama ako. Kinuha ni Don Vicente ang isang DNA test result at itinuro ang mga numero doon. 99%, Winnie. Ikaw ang nawawala kong anak. Ikaw ay isang Sue. Ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ay dugong hindi kailanman dapat tinatapak-tapakan. Nanigas si Winnie sa kanyang kinauupuan. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang pagtitinda sa palengke, ang pagiging katulong sa sariling bahay, ang paglunok ng lahat ng pang-aapi ni Rod at Imelda, ay tila isang masamang panaginip na ngayon ay nagwawakas.
Ang katotohanang siya ay anak ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay hindi agad nagrehistro sa kanyang isipan. Lolo o papa? Ang mahinang bulong ni Winnie, ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang salitang iyon sa kanyang labi nang may kasamang tunay na kahulugan. Lumapit si Don Vicente at niyakap ang kanyang anak. Ang tunog ng hikbi ng matanda ay tila isang musika ng pagpapatawad sa sarili. Patawarin mo ako, Winnie. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang magdusa sa kamay ng mga taong yon. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, mula sa gabing ito, ang lahat ng luhang itinapon mo ay babayaran nila ng higit pa sa inaasahan nila. Dahan-dahang kumalas si Winnie sa yakap. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng silid. Ang sugat sa kanyang muka ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. May isang bagong liwanag na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Papa, gusto ko pong bumalik sa mansyon ng mga Guevara, sabi ni Winnie. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Nagulat si Don Vicente. Bakit anak? Maaari kitang itago rito. Maaari nating ipadala ang mga abogado para kunin si Bea. Hindi sapat ang makuha lang si Bea, Papa. Sagot ni Winnie habang hinahawakan ang itim na folder. Gusto kong makita nila ang bawat pader ng kanilang kaharian na gumuho. Gusto kong manatili doon bilang ang mahina at baliw na Winnie, habang dahan-dahan ko silang tinatali sa sarili nilang mga kasalanan. Sa tulong nyo, gusto kong maging espiya sa sarili kong buhay. Ang pagtataka sa mukha ni Don Vicente ay napalitan ng isang mapagmalaking ngiti. Nakita niya sa kanyang anak ang parehong bagsik at talino na nagpatayo sa Sioux Global Group. Kung iyan ang nais mo, gagawin natin. Tutulungan kita sa lahat ng aspeto. Ngunit tandaan mo, Winnie, sa sandaling maramdaman kong nasa panganib ka, hindi ako magdadalawang isip na sunugin ang mansyong yon para iligtas ka. Panunumpa ni Don Vicente. Sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabago ni Winnie. Hindi sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang isipan. Natutunan niya ang mga unang hakbang ng pagmamanipula sa ekonomiya at ang mga kahinaan ng negosyo ng mga Guevara. Bago sumikat ang araw, ibinalik si Winnie sa mansyon ng mga Guevara. Pumasok siya sa bintana ng maliit na kwarto kung saan siya kinulong. Tila ba hindi siya kailanman umalis. Humiga siya sa lumang kutsyon at ipinikit ang kanyang mga mata. Yakap ang isang lihim na walang sino man sa pamilyang yon ang makakahula. Kinabukasan, pumasok si Rod sa kwarto para tingnan ang kanyang bilanggo. Nakita niya si Winnie na nakaupo sa sulok, nakatingin sa kawalan, at tila walang buhay. Isang mapait na ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Rod. Mabuti naman at natauhan ka na, Winnie, sabi ni Rod habang hinahagis ang isang pirasong tinapay sa sahig. Maghanda ka. May bisita tayo mamaya. At tandaan mo, isang maling galaw. At tuluyan mo nang hindi makikita si Bea. Hindi sumagot si Winnie. Nanatili siyang tahimik. Ngunit sa loob-loob niya, binibilang na niya ang mga sandali. Ang bawat pang-aalipusta ni Rod ay tila isang karagdagang panggatong sa apoy na malapit nang tumupok sa lahat ng mahalaga sa lalaking ito. Ngunit ang hindi alam ni Winnie, may isang lihim pa si Imelda na nakatago sa loob ng isang vault. Isang lihim na may kinalaman sa tunay na dahilan kung bakit namatay ang ina ni Winnie 30 taon na ang nakalilipas. Linisin mo ang bawat sulok ng sapatos ni Valerie, Winnie. Siguraduhin mong wala kahit isang bakas ng putik dahil iyan ang tanging natitirang silbi mo sa bahay na ito. Ang utos ni Rod ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Narito muli si Winnie, nakaluhod sa malamig na sahig ng laundry area. Hawak ang isang sepilyo at basahan. Sa harap niya ay ang 5 pares ng mamahaling sapatos ni Valerie, ang babaeng pilit na kumukuha sa kanyang pwesto. Ang bawat kuskos ni Winnie sa mamahaling balat ng sapatos
ay tila isang ritual ng pagpapakababa, isang sadyang paglunok sa kanyang dangal para sa isang mas malaking layunin. Ngunit sa ilalim ng kanyang gulugulong buhok at basang blusa, may isang lihim na nakakabit sa kanyang tenga. Isang maliit at hindi nakikitang wireless earpiece ang naghahatid ng boses ng isang financial advisor mula sa Su Global. Habang ang kanyang mga kamay ay nagtatrabaho bilang isang alila, ang kanyang isipan ay abala sa pag-aaral ng mga stock market trends at ang unti-unting pagbagsak ng mga shares ng Guevara Construction. Yes, Chairman, ang acquisition ng mga supplier ni Rod Guevara ay nasa 80% na. Sa oras na pirmahan niyo ang huling dokumento, mawawalan sila ng kontrol sa materyales. Ang boses sa earpiece ay malamig at tumpak. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Winnie habang pinupunasan niya ang takong ng sapatos ni Valerie. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang laso na naging gamot. Ang mga taong nag-uutos sa kanya na maglinis ng kanilang dumi ay ang mga taong dahan-dahan na niyang nililinis mula sa mapa ng kapangyarihan. Nang pumasok si Rod sa laundry area, mabilis na itinago ni Winnie ang kanyang earpiece sa loob ng kanyang mahabang manggas. Yumuko siya ng lalo, tila ba takot na takot sa presensya ng asawa. Bakit ba ang bagal mo? Don't tell me pati paglalaba ay nakalimutan mo na dahil sa pagiging baliw mo? Ang pang-uyat ni Rod habang sinisipa ang isang balde ng tubig. Ang tunog ng balde na tumumba at ang pag-agos ng tubig sa semento ay tila isang pagpapakita ng kanyang dominance. Galingan mo ang paglilinis, Winnie. May mahalagang dinner kami ni Valerie sa Su Global bukas. Gusto kong magmukhang disente ang mga gamit niya, hindi katulad mo na amoy amag. Oo po, Rod. Susunod po ako. Mahinang sagot ni Winnie. Ang kanyang boses ay tila isang biktima ng karahasan. Sapat na para mapaniwala si Rod na kontrolado pa rin niya ang lahat. Pag-alis ni Rod, ang pagiging mahina ni Winnie ay biglang naglaho. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang likod ay hindi nakuba sa hirap, kundi matikas sa determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lihim na smartphone, isang gadget na ibinigay ni Don Vicente na may encrypted na koneksyon, at binuksan ang isang file. Ito ang mga ebidensya ng kickback ni Valerie sa mga proyekto ng gobyerno na hawak ni Rod. Hindi lang pala sila magkarelasyon sa kama, magkasosyo rin sila sa krimen. Sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng kanyang parusa, natutunan ni Winnie ang sining ng digmaan sa negosyo. Bawat gabi ay isang session ng training kasama ang kanyang ama sa pamamagitan ng video call. Si Don Vicente ay hindi lang nagbibigay ng pera, binibigyan niya si Winnie ng mga kuko at ngipin para lumaban. Anak, ang kalaban ay natatalo hindi sa lakas ng sigaw, kundi sa lalim ng hukay na hinahanda mo para sa kanila nang hindi nila alam. Ang paalala ni Don Vicente mula sa screen ng telepono. Isang hapon, habang naglilinis ng kwarto ni Bea, nakita ni Winnie ang kanyang anak na nakaupo sa sulok. May hawak na isang lumang manika. Ang mga mata ni Bea ay tila nawalan na ng kislap mula nang maranasan ang kalupitan ni Rod at Imelda. Dahan-dahang lumapit si Winnie at niyakap ang anak. Bea, makinig ka kay Mami. Malapit na tayong umalis dito. Magiging reyna ka sa isang malaking kaharian at wala nang mananakit sa atin. Bulong ni Winnie sa tenga ng anak. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang Chairman Winnie Su ay nagiging Mommy Winnie muli. Ang init ng yakap ni Bea ang nagpapaalala sa kanya na ang bawat sakripisyo niya sa loob ng impyernong ito ay may katuturan. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang biglang pumasok si Valerie sa kwarto ni Bea nang walang katok. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang pagsalakay sa payapang sandali ng mag-ina. How touching! Ang martir na ina at ang anak na sakitin. Ang uyam ni Valerie habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Winnie, may nakita akong kakaibang phone sa ilalim ng labahan kanina. Hindi ba't bawal ang gadget sa mga katulong? At lalong bawal ang may itinatagong sikreto sa pamilyang Guevara.
Tumigil ang tibok ng puso ni Winnie. Ang smartphone din yun na ginagamit niya para makipag-usap kay Don Vicente ay tila naiwan niya sa pagmamadali kanina. Tumingin si Valerie sa kanya nang may mapanganib na ngiti. Hawak ang isang kulay itim na device. What is this, Winnie? Sino ang kausap mo sa gabi? O baka naman, hindi ka talaga baliw at may pinaplano kang hindi namin alam. Dahan-dahang lumapit si Valerie kay Winnie. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pinaghirapan ni Winnie ay tila nakataya sa isang manipis na hibla. Dahan-dahang lumapit si Valerie kay Winnie. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababawi. Ang itim na smartphone ay lalong naging kitang-kita sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Isang ebidensya ng pagtataksil na maaaring tumapos sa lahat ng plano ni Winnie. Anong phone po yan, ma'am? Para po ba yan sa pagtawag sa langit? Ang tanong ni Winnie. Ang kanyang boses ay tila isang bata. Puno ng pagkalito at kawalang malay. Ipinako niya ang kanyang tingin sa kawalan. Dahan-dahang nilaro ang dulo ng kanyang gulugulong buhok at bumulong ng mga salitang walang katuturan. Isang mapang-uyat na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valerie. Talagang ang tuluyan na siyang nawala sa sarili. Akala ko ba naman ay may itinatago kang talino, Winnie? Pero tignan mo ang sarili mo. Napulot mo lang pala ito sa basurahan at inaakalang laruan. Sa isang marahas na pagkilos, ibinalibag ni Valerie ang smartphone sa semento. Ang tunog ng pagkakabasag ng glass screen at ang pagkakalas ng mga piyesa nito ay tila isang musika sa tenga ni Valerie. Ngunit para kay Winnie, ito ay isang malalim na buntong hininga ng kaginhawaan. Ang phone na yon ay isang decoy. Isang sirang unit na sadyang iniwan ni Winnie para sa ganitong pagkakataon. Ang tunay na gadget ay ligtas na nakatago sa loob ng isang butas sa pader na natatakpan ng wallpaper. Maglinis ka na rito, baliw. At bilisan mo dahil darating ang mga bisita ni Doña Imelda para sa charity gala. Pagtatapos ni Valerie bago nagmarch sa palayo, iniwan ang mga piraso ng basag na teknolohiya sa sahig. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon ng mga Guevara ay napuno ng ingay at karangyaan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mga gintong palamuti. Isang kabaligtaran ng dilim na nararamdaman ni Winnie sa loob ng kanyang silid. Si Doña Imelda, na nakasuot ng kanyang pinakamamahaling terno, ay abala sa pagbati sa mga matataas na opisyal at mga negosyante. Ito ang kanilang Traitors Banquet, isang pagtitipon para sa pag-ibig at pagkakawanggawa. Habang ang mga taong nagpapatakbo nito ay puno ng kasakiman at panlilinlang. Pinilit si Winnie na magsuot ng uniforme ng katulong. Hindi siya pinayagang manatili sa kusina. Gusto ni Imelda na makita siya ng mga tao bilang isang halimbawa ng kanilang kabutihang loob. Tignan niyo po si Winnie. Bulong ni Imelda sa isang grupo ng mga asawa ng mga senador. Kahit na medyo hindi na maayos ang kanyang pag-iisip, hindi namin siya pinabayaan. Dito siya sa amin. Binibigyan ng pagkain at bubong. Ganyan kami sa pamilya Guevara, mapagmahal sa mga kapuspalad. Habang naglalakad si Winnie dala ang isang mabigat na tray ng red wine, naririnig niya ang mga mapanirang usapan tungkol sa kanya. Ang bawat tawa at mapanghusgang tingin ay tila mga latay sa kanyang likuran. Sa dulo ng silid, nakita niya si Rod na nakikipagtawanan kay Valerie. Ang kanilang mga kamay ay palihim na naglalapat sa ilalim ng lamesa. Ang galit ni Winnie ay tila isang malamig na apoy na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagtitimpi. Nang makalapit siya sa pwesto ni Rod at Valerie, sinadya niyang patabingin ang kanyang paa sa gilid ng isang carpet. Ang tunog ng mga basong nagkumpugan at ang pag-agos ng malapot at mapulang alak sa puting gown ni Valerie ay tila isang eksena mula sa isang trahedya. Ang alak ay dahan-dahang kumalat sa mamahaling tela, tila isang mantsa ng dugo na hindi na kailanman mabubura. Ay,
Sorry po, ma'am. Naduling lang po ang isip ko. Ang tila takot na sigaw ni Winnie habang pilit na pinupunasan ang damit ni Valerie gamit ang isang maduming basahan, lalong pinalalala ang mantsa. You stupid woman! Sigaw ni Rod. Aktong sasampalin si Winnie sa harap ng maraming tao, ngunit pinigilan siya ng matalim na tingin ni Imelda. Maraming kamera ang nakatutok at ang pagpapakita ng karahasan ay sisira sa kanilang imahe. Pasensya na po mga panauhin. Pagpasensyahan niyo na ang aking asawa. Hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. Ang pilit na paumanhin ni Rod habang ang kanyang mga mata ay nangangako ng impyerno para kay Winnie mamaya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumahimik ang paligid nang tumunog ang isang anunsyo mula sa stage. Isang hindi nagpakilalang donor ang nagbigay ng 10 milyong piso para sa ating foundation ngayong gabi. Isang malaking pasasalamat sa Su Global Group. Nagkatinginan sina Imelda at Rod. Ang Su Global ay ang kumpanyang pilit nilang sinusuyo para sa kanilang mga proyekto. Ngunit hindi sila pinapansin nito. Bakit ngayon ay nagbigay ito ng donasyon sa kanilang event? Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, isang malakas na katok sa main door ang bumasag sa katuwaan. Hindi ito isang huli ng dumating na bisita. 3 lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga legal na dokumento ang pumasok sa ballroom. Rodney Guevara? Ang tanong ng namumuno sa grupo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa tiles ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng gabi. May dala kaming subpoena mula sa ombudsman. Inirereklamo ka ng graft and corruption, kaugnay ng mga ghost projects sa construction firm nyo. Kailangan mong sumama sa amin para sa agarang investigasyon. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang mukha ni Rod ay nawalan ng kulay, habang ang hawak na baso ni Doña Imelda ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa malaglag ito sa sahig. Mula sa madilim na sulok ng silid, sa likod ng mga nagkakagulong bisita, si Winnie ay nakatayo ng tuwid. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhang siya mismo ang nagtanim, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang simula ng pagguho ng kanilang toreng ginto. At ang bawat piraso ng ebidensya na nasa subpuena ay nanggaling sa folder na kinuha ni Winnie sa gabi ng kanyang pagtakas. Pirirmahan mo ang dokumentong ito, Winnie, o hinding-hindi mo na muling masisilayan ang anak mo, kahit ang anino man lang niya. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng silid-aklatan. Inilapag ng matanda ang isang makapal na bundle ng mga papel sa ibabaw ng lamesang nara. Ito ay isang waiver, isang dokumentong nagsasabing isinusuko ni Winnie ang lahat ng kanyang karapatan bilang ina kay Bea at kinikilala niya ang kanyang sarili bilang isang taong walang kakayahang mag-isip ng tama. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Winnie sa kanyang nanginginig na mga daliri ang isang maliit na manika ni Bea. Pinupunasan niya ang uling sa mukha ng laruan. Isang tahimik na gawa ng pagmamahal na tila napakawalang saysay sa harap ng kalupitang nasa kanyang harapan. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang marahas na hampas, ngunit nanatiling nakayuko si Winnie. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ano, Winnie? Tutulala ka na lang ba? Singal ni Rod na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pait matapos ang kahihiyang dinanas sa gala. Dahil sa malas mo, nadamay ang pangalan ko sa mga maling akusasyon. Ngayon, pirirmahan mo yan para mailayo namin si Bea sa kahihiyang idinudulot mo. Dahan-dahang kinuha ni Winnie ang bolpen. Sa ilalim ng kanyang mahabang buhok, ang kanyang mga mata ay panandaliang kumislap ng isang talinong hindi nila inaasahan. Hindi nila alam na bago siya pumasok sa silid na yon, isang mensahe na ang naipadala niya sa legal team ni Don Vicente. Ang bawat pirma niya ay magsisilbing ebidensya ng koersyon
o sa pilitang pagpapapirma sa ilalim ng pananakot. Matapos ang sapilitang pagpirma, pinayagan din si Winnie na makita ang kanyang anak. Halos tumakbo siya patungo sa kwarto ni Bea. Ang tunog ng kanyang mga paa sa pasilyo ay tila isang mabilis na ritmo ng desperasyon at pananabik. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Bea na nakaupo sa kama. Yakap ang kanyang mga binti. Ang mga mata ng bata ay namumula sa kakaiyak. Sa sandaling makita ang ina, mabilis na tumakbo ang bata at yumakap sa bewang ni Winnie. "Mami, aalis na ba tayo? Ayoko na po rito. Palagi po akong tinatakot ni Lola," bulong ni Bea. Ang boses ay basag at puno ng takot. Umupo si Winnie sa sahig at hinarap ang anak. Hinaplos niya ang pisngi ni Bea. Pinupunasan ang bawat bakas ng luha. "Makinig ka kay Mami, Bea. Malapit na tayong umalis. Pupunta tayo sa isang lugar na puno ng bulaklak at walang dilim. Pero kailangan nating maging matapang ng kaunti pa, okay?" Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling tila tumitigil ang mundo. At ang tanging mahalaga ay ang init ng yakap ng mag-ina. Nagsimulang humuni ng isang lumang uyayi si Winnie. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagpapakalma sa nanginginig na katawan ni Bea. Ang himig ay walang mga salita, ngunit puno ng pangako ng kaligtasan. Dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Bea. Tumingin ang bata sa mga mata ni Winnie at may ibinuwal na lihim. "Mami, alam niyo po ba, noong nagtatago ako kay Lola kagabi, pumasok ako sa kwarto ni Daddy. May nakita po akong pinto sa likod ng malaking cabinet. Doon po nila itinatago ang maraming itim na bag na may mga papel," mahinang sabi ni Bea. Nanigas si Winnie. Ang secret room ni Rod. Iyon ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya para tuluyang mapabagsak ang imperyo ng mga Guevara. "Salamat, Bea. Napakatalino mo talaga," ani Winnie habang hinahalikan ng noo ng anak. "Dito ka lang. Kukuha lang si Mami ng tubig para makainom ka ng gamot." Lumabas si Winnie ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Ang kanyang isipan ay abala sa pagpaplano kung paano papasukin ang silid na binanggit ni Bea. Ngunit pagbalik niya makalipas ang ilang minuto, ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang ninitawan at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng muling pagguho ng kanyang mundo. Ang kama ni Bea ay wala ng laman. Ang bintana ay nakabukas at ang kurtina ay marahas na winagayway ng hangin. "Bea! Bea!" sigaw ni Winnie. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng mansyon. Wala na ang kanyang anak. Sa isang iglap, ang tanging dahilan ng kanyang pakikipaglaban ay nawala sa kanyang mga bisig. Isang malakas na tawa ang narinig niya mula sa dulo ng pasilyo, ang tawang puno ng tagumpay ni Doña Imelda. "Huwag kang sumigaw na parang hayop sa loob ng bahay ko, Winnie. Masyado kang maingay. Baka isipin ng mga kapitbahay na tuluyan ka na ngang nawala sa katinoan." Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong pasilyo. Nakatayo ang matanda sa dulo ng hagdan, payapang humihigop ng tsaa mula sa isang mamahaling porselanang tasa, habang si Winnie ay nagkukumahog na parang isang baliw sa tapat ng bakanting silid ni Bea. Ang kaibahan ng katahimikan ng matanda at ng pagkasira ng mundo ni Winnie ay tila isang malupit na biro ng tadhana. "Nasaan ang anak ko?" Ang tanong ni Winnie ay halos isang pabulong na galing sa kailaliman ng kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong lupa. Bawat salita ay masakit ilabas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan, pilit na kumakapit sa hamba ng pinto para hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Dinala siya ni Rod sa isang mas ligtas na lugar, sagot ni Imelda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang tunog ng kutsara na dahan-dahang tumatama sa gilid ng tasa ay tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundong lumilipas na wala si Bea sa tabi niya.
Mabuti na ring mailayo siya sa'yo, Winnie. Isang inang walang pakinabang at puro problema lang ang idinudulot. Isipin mo na lang na ito ay para sa ikabubuti ng bata. Sa sandaling iyon, tila may isang malakas na tunog ng pagkabasag sa loob ng isipan ni Winnie. Hindi ito tunog ng porselana, kundi ang tunog ng huling hibla ng kanyang pasensya na tuluyan ng napatid. Ang kanyang pangangatog ay biglang tumigil. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo at luha, ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumakad si Winnie patungo kay Imelda. Bawat hakbang niya ay may bigat na hindi kailanman nakita ng matanda sa kanya sa loob ng 10 taon. Nang makalapit siya, kinuha niya ang tasa mula sa kamay ni Imelda. Walang marahas na galaw, walang sigaw. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang mainit na tsaa sa paanan ng matanda. Hindi na ako nakikipaglaro sa inyo, Mama. Bulong ni Winnie, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa isang tahimik na bulkan. Ibigay niyo sa akin si Bea o titiyakin ko na ang lahat ng baho ng pamilyang ito ay mababasa sa bawat pahayagan bukas ng umaga. Alam ko ang tungkol sa secret room ni Rod. Alam ko ang bawat itim na bag na itinatago niyo doon. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay bahagyang nayanig, ngunit pilit siyang nagmatigas. Anong sinasabi mong bata ka? Talagang ngang nababaliw ka na. Rod! Sigaw ni Winnie. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Pumasok si Rod mula sa opisina, mukhang pagod at balisa. Nasaan si Bea? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko bago ko gawin ang isang bagay na hinding-hindi mo mapapatawad. Lumapit si Rod at hinablot ang braso ni Winnie. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanliit si Winnie. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Nasa rest house siya ni Valerie sa probinsya. Amin ni Rod. Ang kanyang boses ay puno ng takot sa posibleng gawin ni Winnie. Kailangan lang namin siyang ilayo para hindi siya madamay sa investigasyon ng ombudsman. Winnie, makinig ka. Ginagawa namin ito para sa proteksyon niyo. Protection? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Winnie. Ibinigay niyo ang anak ko sa babaeng sumira sa pamilya natin. Wala kayong puso. Wala kayong dangal. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang telepono ni Winnie. Ito ay isang mensahe mula sa mga tauhan ni Don Vicente. Gamit ang tracker na palihim niyang inilagay sa relo ni Bea noong 1 linggo, nahanap na nila ang eksaktong lokasyon ng bata. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa puso ni Winnie. Tiningnan niya ang mag-inang Guevara na tila mga kaaway na handa na niyang lipulin. Mula sa sandaling ito, hindi na ako ang Winnie na kilala niyo. Kunin niyo na ang lahat. Ang bahay na ito, ang pera niyo, ang pangalang Guevara. Pero ang anak ko, hinding-hindi niyo siya makukuha. Mabilis na tumalikod si Winnie at lumabas ng mansyon. Sa labas, naghihintay na ang isang itim na sasakyan ng mga Sioux. Ang tunog ng pinto ng sasakyan na sumasara ay tila isang huling hudyat ng kanyang paglisan sa impyernong iyon. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa kuta ni Valerie, mahigpit na hinawakan ni Winnie ang isang maliit na sapatos ni Bea na naiwan sa pasilyo. Ito ang kanyang golden moment, ang pakiramdam ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katanungan na bumabagabag sa kanya. Bakit sa dinami-rami ng lugar, sa rest house pa ni Valerie dinala si Bea? May mas malalim pa bang plano ang mistress ni Rod na hindi alam ni Winnie? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa magaspang na kalsada patungo sa liblib na bahagi ng Batangas ay tila isang mabilis na tibok ng puso ni Winnie. Madilim ang gabi at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga headlights ng 3 itim na SUV na bumabaybay sa daan. Sa loob ng sasakyan, hindi gumagalaw si Winnie. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Ngunit ang kanyang isipan
ay kasing talim ng isang mitya na handa ng sumabog. Sa tabi niya, ang mga tauhan ni Don Vicente ay tahimik na naghahanda. Mga lalaking hindi mo na naisihing makabangga. Ngunit ngayon ay nagsisilbing kalasag ng isang inang naghahanap ng katarungan. Narating nila ang rest house ni Valerie, isang marangyang villa na nakatayo sa gilid ng bangin, malayo sa mga matang mapanghusga ng lipunan. Ang tunog ng paghinto ng sasakyan sa graba ay dahan-dahan at maingat. Tila isang mandaragit na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Hindi na naghintay si Winnie. Bumaba siya ng sasakyan at sinalubong ang malamig na simoy ng hangin na amoy dagat. Chairman Winnie, hayaan niyo po kaming maunang pumasok. Bulong ng isa sa mga security personnel ni Don Vicente. Ngunit umiling si Winnie. Hindi. Kailangan niyang makita ang mukha ko. Kailangan niyang malaman na ang babaeng itinuring niyang basura ay ang babaeng kukuha sa lahat ng mahalaga sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuang kahoy. Walang tunog ng marahas na pagpasok, tanging ang dahan-dahang paglapat ng mga paa sa makintab na tiles. Sa loob ng malawak na sala, nakita ni Winnie si Valerie na nakaupo sa isang puting sofa. May hawak na baso ng alak at kampanting nanonood ng balita sa telebisyon. Nang mapansin ni Valerie ang anino sa pintuan, dahan-dahan siyang lumingon. Isang mapang-uyat ng ngiti ang dahan-dahang nabuo sa kanyang mga labi. Ngunit agad din itong naglaho nang makita niya ang mga lalaking nakasuot ng barong na nakatayo sa likuran ni Winnie. Winnie? How did you get here? Akala ko ba ay nakakulong ka sa kwarto ng mga katulong? Ang tanong ni Valerie, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. You should leave now. Pwede kitang ipakulong sa trespassing. Hindi sumagot si Winnie. Lumapit siya sa lamesa at dahan-dahang kinuha ang baso ng alak mula sa kamay ni Valerie. Sa isang dahan-dahang pagkilos, ibinuhos niya ang alak sa carpet. Eksaktong katulad ng ginawa niya sa tsaa ni Imelda. Ang malapot na likido ay dahan-dahang kumalat, tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Nasaan ang anak ko, Valerie? Ang tanong ni Winnie. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na tila yelo. Wala siya rito. Pinatago na siya ni Rod sa ibang lugar. Sigaw ni Valerie habang sinusubukang tumayo. Ngunit agad siyang pinigilan ng isa sa mga tauhan ni Don Vicente sa pamamagitan ng isang matalim na tingin. Huwag mo akong subukan, Valerie. Alam ko ang bawat dumi mo. Alam ko ang bawat tiyentabo na kinulimbat mo mula sa kumpanya ni Rod, sabi ni Winnie habang dahan-dahang lumalakad patungo sa itaas na palapag. Mula sa dulo ng pasilyo, narinig ni Winnie ang isang mahinang iyak. Isang tunog na kahit sa gitna ng bagyo ay makikilala ng kanyang puso. Mabilis siyang tumakbo patungo sa huling pinto at binuksan ito. Doon sa gitna ng isang madilim na kwarto, nakita niya si Bea na nakabaluktot sa sulok, yakap ang kanyang mga binti. Bea! Anak! Bulong ni Winnie, napaangat ng tingin ng bata. Nang makilala ang ina, tila isang anghel na bumaba mula sa langit ang tingin nito kay Winnie. Mabilis na tumakbo si Bea at yumakap ng mahigpit sa leeg ng ina. Mommy, sabi ko na po darating kayo. Sabi ni Tita Valerie, hindi na raw po kayo babalik. Hikbi ni Bea habang isinisiksik ang kanyang muka sa balikat ni Winnie. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali na tila huminto ang mundo. Hinaplos ni Winnie ang buhok ng anak at sa bawat hagod ng kanyang palad, tila ba dahan-dahang naghihilom ang mga sugat ng kanyang kaluluwa. Tiningnan ni Bea ang kanyang ina nang may malalim na paghanga. Mommy, you're like a superhero po. You saved me. Nang ilabas ni Winnie si Bea sa kwarto, muli niyang hinarap si Valerie na ngayon ay namumutla na sa takot. Ngunit bago sila tuluyang umalis, may napansin si Winnie sa ibabaw ng lamesa sa study room ni Valerie. Isang kulay asul na folder na may logo ng Su Global Group. Dahan-dahan itong binuksan ni Winnie. Ang mga dokumento sa loob ay naglalaman ng mga plano ni Valerie na iligpit ang ilang opisyal ng Su Global
para makuha ang isang malaking kontrata. Isang lihim na kilabot ang gumapang sa likuran ni Winnie. Hindi lang pala si Rod ang kalaban. Si Valerie ay may sariling madilim na agenda na maaring maglagay sa panganib pati sa kanyang ama, si Don Vicente. Dadalhin ko ito, sabi ni Winnie habang isinisilid ang folder sa kanyang bag. Tiningnan niya si Valerie ng huling beses. Enjoy your freedom while it lasts, Valerie. Dahil bukas, ang bawat pader na itinayo mo sa kasinungalingan ay guguho na. Paglabas nila ng rest house, ang hangin ay tila mas magaan na sa pakiramdam. Habang karga ni Winnie, ang natutulog na si Bea patungo sa sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang balita mula sa kanyang financial team. Chairman Winnie, tapos na po ang transaction. Ang Suglobal ay opisyal na nang kinuha ang kontrol sa bangko na nagpopondo sa lahat ng kampanya at proyekto ni Rod Guevara. Bukas ng umaga, lahat ng kanilang accounts ay mapi-freeze. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winnie habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha ng kanyang anak. Ang gabi ng paghihiganti ay dahan-dahang nagiging umaga ng hustisya. Hindi ito maaari. Tawagan mo ang manager ng bangko. Sabihin mo sa kanila na si Rodney Guevara ito. Ang boses ni Rod ay tila isang sugatang hayop na umaatungal sa loob ng kanyang magulong opisina. Ang tunog ng mga papel na marahas na inihagis sa sahig ay tila mga tuyong dahon na nahulog sa gitna ng bagyo. Hawak niya ang kanyang telepono, ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling kurbata. Sir, pasensya na po. Ang utos ay nanggaling sa central office. Lahat ng assets nyo, pati na ang mga joint accounts sa kumpanya ni Miss Valerie, ay kasalukuyang nasa ilalim ng freeze order dahil sa nagaganap na investigasyon ng ombudsman. Ang malamig na sagot sa kabilang linya bago ang tunog ng pagkaputol ng tawag. Napaupo si Rod sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Sa loob ng isang gabi, ang tore ng kapangyarihan na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang gumuho. Ang bawat proyektong inaasahan niya ay isa-isang nakansela. Ang mga sponsor na dati ay humahalik sa kanyang paanan ay biglang nawala na parang bula. Bumukas ang pinto at pumasok si Valerie. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang makeup ay burado na sa kakaiyak. Ang bawat hakbang niya ay tila kulang sa lakas. Malayo sa mapagmataas na babaeng nakita ni Winnie sa rest house. Rod, anong nangyayari? Kinumpis ka ng mga pulis ang mga gamit sa opisina ko. Sinasabi nila na sangkot daw ako sa pandarambong. Sigaw ni Valerie habang hinahablot ang braso ni Rod. Bitawan mo ako. Singhal ni Rod. Marahas na itinulak si Valerie paalis sa kanya. Ang tunog ng katawan ni Valerie na tumama sa gilid ng lamesa ay tila isang hudyat na ang kanilang pag-iibigan ay isa na ring guho. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa mga illegal na transaction mo sa construction firm, hindi tayo masisilip ng ombudsman. Peste ka sa buhay ko. Ako? Ako pa ang sinisisi mo? Ang ganti ni Valerie, ang kanyang boses ay puno ng pait at lason. Ikaw ang hiningi ng pera para sa kampanya mo. Ikaw ang naggamit sa akin para itago ang mga kickbacks mo. Ngayon, itatapon mo ako na parang basahan matapos mo akong pakinabangan. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang tunog ng telepono sa lamesa ay muling umalingaw-ngaw. Si Doña Imelda ang tumatawag. Rod, kailangang may gawin tayo. Ang mansyon. May mga taong pumunta rito at sinasabing kukunin daw nila ang mga sasakyan natin bilang collateral. Ang boses ni Imelda ay nanginginig sa takot. Isang bagay na hindi kailanman naririnig ni Rod mula sa kanyang ina. Pero may nalaman ako. May bagong chairwoman ang Suglobal. Sabi nila, siya ang may hawak ng lahat ng utang natin ngayon. Susubukan ko siyang tawagan. Susubukan kong makiusap gamit ang pangalan ng pamilya natin. Samantala,
Sa pinakatauktok ng Global Building, nakatayo si Winnie sa harap ng isang malawak na bintanang salamin. Nakasuot siya ng isang formal na itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang bawat kilos niya ay puno ng awtoridad. Sa kanyang harapan, nakalapag ang isang sulat mula kay Doña Imelda, isang pagsamo para sa isang pulungi. Dahan-dahang kinuha ni Winnie ang sulat at dinala sa tapat ng shredder machine. Ang tunog ng papel na dahan-dahang kinakain ng makina, nagiging maliliit at walang kwentang hibla, ay tila isang ritual ng paglaya para kay Winnie. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na ang mga taong dati ay tinitingala niya ng may takot ay ngayon ay namamalimos na ng kanyang atensyon. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin. Wala na ang pasa sa kanyang pisngi, wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na biktima. Siya na ang nagpapatakbo ng laro. Chairman Winnie, dumating na po ang mga imbitasyon para sa ating ika-10 anniversary gala. Anunsyo ng kanyang sekretarya. Kinuha ni Winnie ang isang gintong sobre. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ito ang huling pagkakataon na hihilingin ni Rod at Imelda para maisalba ang kanilang pangalan. Ang gala na ito ay magsisilbing entablado para sa kanilang huling paghatol. Ipadala ang mga imbitasyon sa pamilya Guevara at kay Valerie. Utos ni Winnie, ang boses niya ay tila isang dahan-dahang huni ng kamatayan para sa kanyang mga kaaway. Gusto kong nandoon sila. Gusto kong makita nila kung paano namumulaklak ang hustisya sa gitna ng kanilang pagkawasak. Sa kabilang panig ng lungsod, natanggap ni Rod at Imelda ang imbitasyon. Tumingin sila sa isa't isa nang may halong pag-asa. Ang huling pagkakataon na makakuha ng pabor mula sa Global. Akala nila ay ito ang kanilang kaligtasan. Hindi nila alam na ito ang pintuan patungo sa kanilang sariling impyerno. Ang gabi ng gala ay papalapit na at sa bawat segundong lumilipas, ang bawat lihim ay dahan-dahang naglulutang sa ibabaw ng katotohanan. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng ballroom ng Global ay tila mga nanunuityang mata na nakatingin sa pamilya Guevara. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak at ang banayad na tunog ng mga biolin ay dapat sanang nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit para kina Rod at Doña Imelda, ang bawat nota ng musika ay tila isang dahan-dahang paghigpit ng lubid sa kanilang mga leeg. Naglalakad sila sa gitna ng bulwagan. Pilit na itinatayo ang kanilang mga ulo ng may pagmamalaki na wala na namang basihan. Nakasuot si Doña Imelda ng kanyang pinakamagarang terno at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na tila kumikinang ng husto. Ngunit sa bawat paghinga ng matanda, nararamdaman niya ang kakaibang kagaanan ng alahas sa kanyang balat. Hindi ito ang kanyang tunay na diamante. Ito ay isang dekalidad na imitasyon lamang na binili niya ng palihim matapos makuha ng mga sheriff ang kanyang mga tunay na hiyas. Ang bigat ng kanyang kasinungalingan ay mas mabigat pa sa huwad na bato sa kanyang dibdib. Rod, ayusin mo ang tayo mo. Huwag mong ipakita sa kanila na tayo ay gipit. Bulong ni Imelda, ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw habang nagpapaskil ng isang plastik na ngiti para sa mga dumadaan. Ginagawa ko ang lahat, Mama. Pero tignan niyo sila. Hindi man lang nila tayo tinitingnan. Sagot ni Rod sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga palad ay basang-basa ng pawis sa loob ng kanyang mamahaling tuxedo. Dati, sa mga ganitong pagtitipon, sila ang sentro ng atensyon. Ngunit ngayon, ang mga tao na dati ay nag-uunahang bumati sa kanila ay tila may nakakahawang sakit na iniiwasan sila. Ang tunog ng mga mahihinang bulungan at ang mga sulyap na puno ng pangungutya ay umalingaw sa paligid. Balita ko ay mapi-freeze na ang lahat ng accounts nila, anang isang matandang sosyalera habang nagtatago sa likod ng kanyang abaniko.
Ang kapal pa rin ng mukha na pumunta rito matapos ang iskandalo ng korupsyon. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakatayo si Valerie, mag-isa, at pilit na nagtatago sa likod ng isang baso ng champagne. Ang kanyang pulang gown, na dati ay simbolo ng kanyang katapangan, ay tila isang mantsa sa gitna ng mga taong disente. Wala na ang mga kaibigang dati ay sumisipsip sa kanya. Lahat sila ay dahan-dahang lumalayo. Tila ba ang kanyang presensya ay isang sumpa. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang tunog ng malaking pintuang kahoy na dahan-dahang bumubukas ay kumuha sa atensyon ng lahat. Pumasok si Don Vicente Su. Ang kanyang bawat hakbang gamit ang kanyang gintong tungkod ay tila isang hudyat ng tunay na kapangyarihan. Ang mga tao ay kusang tumabi para bigyan siya ng daan. Isang paggalang na hindi kailanman matutumbasan ng pera. Narito na siya. Bulong ni Rod, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pag-asa. Mama, kailangan nating makalapit sa kanya. Siya na lang ang tanging makakasagip sa atin. Lumapit ang mag-ina kay Don Vicente. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, ang matanda ay tumingin sa kanila nang may malamig na tingin na tila ba tinitingnan ang isang maruming basahan sa gitna ng isang palasyo. Don Vicente, isang karangalan ang makita kayo muli. Ang pagsipsip ni Rod, pilit na iniabot ang kanyang kamay. Kami po ay narito para magbigay pugay at sana ay mapag-usapan natin ang mga munting problemang kinakaharap ng aming kumpanya. Hindi tinanggap ni Don Vicente ang kamay ni Rod. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang suot na salamin. Ang gabi na ito ay hindi para sa negosyo, Rodney. Ito ay para sa pagdiriwang ng katotohanan at hustisya. Bago pa makasagot si Rod, ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang malakas na spotlight na nakatutok sa grand staircase. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Ang boses ay puno ng awtoridad at galang. Mga ginoo at ginang, sa unang pagkakataon, nais naming ipakilala ang babaeng magpapatuloy ng legacy ng Su Global Group, ang ating bagong chairwoman, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong ito. Naririnig ni Rod ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Inaasahan niyang isang matandang babae o isang dayuhan ang lalabas. Ngunit nang dahan-dahang humakbang ang isang anino mula sa itaas ng hagdan, ang buong mundo ni Rod ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tunog ng bawat hakbang ng mamahaling heels sa marmol na hagdan ay tila isang martilyo na pumupukpok sa bawat kasinungalingan ng mga Guevara. Isang babae ang lumitaw sa gitna ng liwanag, nakasuot ng isang gown na kulay pulang-pula na tila dugo, ang kulay ng kanyang paghihiganti at ang kulay ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang balat ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot o kahinaan. Nanigas si Rod. Nalaglag ang baso ni Doña Imelda sa sahig at ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng kanilang tuluyang pagkawasak. Ang babaeng dati nilang itinuturing na alila, ang babaeng itinago nila sa dilim, at ang babaeng binalak nilang sirain ang buhay ay nakatayo ngayon sa harap ng buong bansa bilang ang pinakamakapangyarihang tao sa silid. Winnie? Ang pangalang lumabas sa labi ni Rod ay tila isang pabulong na galing sa kailaliman ng impyerno. Tumingin si Winnie ng diretso sa kanila mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumuhit sa isang malamig at mapang-uyat na ngiti. Ang kanyang golden moment ay dumating na, at ito ay higit pa sa inaasahan nilang lahat. Good evening, everyone. Ang boses ni Winnie ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at puno ng dignidad. I am Winnie Guevara Su, at ngayong gabi, ang lahat ng itinatago sa dilim ay magkakaroon na ng liwanag. Ang bawat bulong sa loob ng bulwagan ay tila naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang dahan-dahang bumababa si Winnie sa grand staircase. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay tila isang paghatol
na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang pulang gown ay tila isang dagat ng apoy na dahan-dahang tumutupok sa natitirang kapalaluan ng mga Guevara. Nang marating niya ang huling baitang, hinarap niya ang mga tao. Sa kanyang tabi, tumayo si Don Vicente Su. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang inaalalayan ang kanyang anak. Winnie, ano itong biro na ito? Ang boses ni Rod ay nanginginig. Pilit na humahanap ng kahit anong rason para hindi paniwalaan ang kanyang nakikita. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. You're supposed to be... You're unstable. Mama, sabihin mo sa kanila, hindi siya ito. Winnie, umuwi na tayo. Stop this nonsense. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Winnie. Isang tunog na hindi kailanman naririnig ni Rod mula sa kanyang asawang katulong. Ito ay tila huni ng isang ibong sa wakas ay nakalaya mula sa isang bakal na hawla. Ang tanging nonsense rito, Rod, ay ang pag-aakala mong mananatili akong bulag habang ninanakawan niyo ako ng dangal. Ang boses ni Winnie ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim ng isang punyal. Tumingin siya sa mga bisita. Ang kanyang boses ay lumakas, sapat para marinig ng buong Gyoy tunglo ng bansa. Gusto niyo bang malaman kung bakit narito ang pamilya Guevara? Hindi sila narito bilang panauhin. Narito sila bilang mga ebidensya. Sa isang kumpas ng kamay ni Winnie, ang malaking digital screen sa likuran niya ay bumukas. Ang tunog ng pag-on ng projector ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Doon, hindi mga business reports ang lumabas. Doon ay ipinakita ang mga larawan mula sa secret room ni Rod, mga dokumento ng mga ghost projects, mga listahan ng mga suhol at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga video ng pagmamaltrato nila kay Winnie habang siya ay nakakulong sa laundry room. Ang mga tao sa loob ng ballroom ay sabay-sabay na napasinghap. Ang bawat bulong ay naging malakas na ungol ng pagkadiri. Hindi totoo yan. Fake news iyan. Sigaw ni Doña Imelda, pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Sa sobrang taranta, ang kanyang huwad na kwintas ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa maputol ang tali nito. Ang tunog ng mga pekeng diamante na tumatama sa sahig at nagtatalsikan sa iba't ibang direksyon ay tila isang perpektong simbolo ng pagguho ng kanilang pamilya. Your fake diamonds are as hollow as your reputation, Mama. Ang huling tawag ni Winnie sa biyenan na tila isang lason na idinura. Biglang sumulpot si Valerie mula sa karamihan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. You think you won, Winnie? You're just a lucky maid. Wala kang ebidensya laban sa akin. Tumingin si Winnie kay Valerie nang may habag na tila nakatingin sa isang talunang biktima. Hindi lang graft ang kaso niyo, Valerie. Kasama na rito ang pagkidnap sa aking anak. At ang folder na nakuha ko sa rest house mo, doon nakasulat ang plano mong pagtataksil pati kay Rod para makuha ang pera niya. Nanigas si Rod at tumingin kay Valerie. Ang huling hibla ng kanilang pagsasama ay napatid nang makita ang katotohanan sa mga mata ng isa't isa. Bago pa sila makapagsalita muli, ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa dulo ng ballroom ay narinig. 4 na opisyal ng National Bureau of Investigation ang pumasok, ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo sa sahig. Lumapit sila kina Rod at Valerie. Rodney Guevara, Valerie Sanchez at Imelda Guevara, kayo ay inaresto sa mga kasong graft, corruption at kidnapping, ang deklarasyon ng opisyal. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa mga pulso ni na Rod at Valerie ay tila musika sa pandaman ni Winnie. Ang hiyaw ng protesta ni Imelda habang inaalalayan siya palabas ng mga pulis ay unti-unting humina habang papalayo sila sa gitna ng bulwagan. Naiwang nakatayo si Winnie sa gitna ng entablado. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na paghinga ng kalayaan. Lumapit si Don Vicente at inakbayan ang kanyang anak. Tapos na, Winnie. Malinis na ang iyong pangalan. Bulong ng matanda.
Tumingin si Winnie sa mga taong nanonood sa kanya. Hindi na siya ang babaeng amoy sibuyas. Siya ang babaeng nagpatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pananakit, kundi sa katotohanan. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang bahagyang hapdi. Ang bawat tagumpay ay may kapalit, at ang sa kanya ay ang pagkawala ng pamilyang inakala niyang magiging sandigan niya habang buhay. Habang inilalabas ang mga Guevara, isang huling sulyap ang ibinigay ni Rod kay Winnie. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Winnie ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Ngunit alam niyang ito ay pagsisisi, hindi dahil sa sakit na idinulot niya, kundi dahil sa kayamanang nawala sa kanya. Dahan-dahang lumakad si Winnie palabas ng ballroom, malayo sa mga kamera at sa mga taong pilit na humahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang huling destinasyon ngayong gabi ay hindi ang kanyang opisina, kundi ang silid kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Malamig ang simoy ng hangin sa loob ng pasilyo ng piitan, isang amoy ng luma at basang semento na humahalo sa amoy ng kalawang. Ang tunog ng mga susi na tumatama sa bawat bakal na rehas ay tila isang malungkot na kampana na nagbabadya ng katapusan. Naglalakad si Winnie ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang tumpak at matikas na ritmo, malayo sa mabilis at takot na mga hakbang niya noon sa mansyon. Huminto siya sa tapat ng isang selda. Doon, sa isang sulok, nakaupo si Rod. Wala na ang kanyang mamahaling tuksido. Suot na niya ang isang kupas na orange na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila mga tuyong balon ng desperasyon. Nang makita niya si Winnie, mabilis na lumapit si Rod sa rehas. Ang tunog ng kanyang mga kamay na humahawak sa malamig na bakal ay puno ng panginginig. Winnie! Winnie, alam ko nagkamali ako. Ang boses ni Rod ay basag, tila isang sirang plaka. Please, kausapin mo si Don Vicente. Sabihin mo iurong ang mga demanda. Para kay Bea, Winnie, isipin mo ang anak natin. I'm her father. Hindi niya pwedeng malaman na ang tatay niya ay nabubulok dito. Tiningnan ni Winnie si Rod ng diretsyo. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang lalaking ito ang kanyang mundo. Pero ngayon, habang nakatitig sa kanya, wala siyang naramdamang galit. Wala ring poot. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na awa. Awa para sa isang taong ipinagpalit ang tunay na pagmamahal para sa isang huwad na kapangyarihan. Hindi mo ginamit ang pangalan ni Bea noong kinukulong mo ako sa laundry room, Rod? Mahinang sagot ni Winnie. Ang boses niya ay kalmado at puno ng kapayapaan. Hindi mo siya iniisip noong mas pinili mong samahan ang mistress mo kaysa iligtas ang buhay niya. Ang hustisya ay hindi para sa akin, Rod. Ito ay para sa bawat luhang itinapon namin dahil sa kasakiman mo. Tumalikod si Winnie nang walang pasabi. Ang tunog ng kanyang pag-alis ay tila isang huling hudyat ng pagwawakas ng kanilang ugnayan. Hindi na siya lumingon kahit pa marinig niya ang pagsigaw ni Rod ng kanyang pangalan hanggang sa mawala ang boses nito sa kailaliman ng gusali. Ang sumunod niyang destinasyon ay isang maliit at lumang pasilidad sa labas ng lungsod. Doon dinala si Doña Imelda matapos itong makitaan ng mga senyales ng matinding trauma at pagkawala sa sariling katinuan. Ang dating reyna ng mga Guevara ay nakaupo ngayon sa isang plastik na upuan, nakatingin sa kawalan, habang dahan-dahang nilalaro ang dulo ng kanyang maruming bestida. Dahan-dahang inilapag ni Winnie ang isang bagay sa lamesa sa harap ng matanda. Isang pamilyar na bagay, isang aluminum na lunchbox, ang parehong lunchbox na dati ay inihahanda ni Winnie para sa kanila araw-araw. Mama, tawag ni Winnie. Lumingon si Imelda. Saglit na kumislap ang kanyang mga mata, tila ba nagbalik ang kanyang alaala. Tumingin siya sa lunchbox at pagkatapos ay kay Winnie. Ang dumi ng sapatos mo, Winnie.
Bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang huni ng tuyong dahon. Linisin mo yan. Baka makita ni Rod. Napabuntong hininga si Winnie. Binuksan niya ang lunchbox. Sa loob ay may mainit pang adobo. Dinalhan ko kayo ng pagkain, iyong paborito nyo. Hindi na po ito galing sa putikan, Mama. Galing ito sa kusina ng isang babaeng malaya na. Kumuha ng isang piraso si Imelda gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Habang kumakain ng matanda, tila isang mabigat na pasanin ang dahan-dahang nawala sa balikat ni Winnie. Sa huling pagkakataon, nagsilbi siya, ngunit hindi na bilang isang alila, kundi bilang isang taong may mas malaking puso kaysa sa mga taong sumira sa kanya. Paglabas ni Winnie sa pasilidad, sinalubong siya ni Don Vicente. Hawak ng matanda ang isang dokumento mula sa korte. Tapos na, anak. Opisyal na. Ang apelyidong Guevara ay wala na sa iyong pangalan. Mula ngayon, ikaw ay si Winnie Sue at si Bea ay magiging isang Surin, sabi ni Don Vicente habang niyayakap ang kanyang anak. Tumingin si Winnie sa malawak na kalangitan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang kulay kahel na liwanag sa paligid. Ang tunog ng mga ibon na lumilipad, pabalik sa kanilang mga pugad, ay tila isang kanta ng pag-asa. Salamat, Papa, bulong ni Winnie. Sa wakas, nakakahinga na ako nang hindi natatakot kung anong mangyayari bukas. Kinuha ni Winnie ang kanyang telepono at tinawagan si Bea. Ang tunog ng masayang boses ng kanyang anak sa kabilang linya ay ang tanging musikang kailangan niyang marinig. Sa gabing iyon, hindi lang ang kanyang pangalan ang nabago. Ang kanyang buong tadhana ay naisulat muli sa ilalim ng mga bituin na hindi na kailanman magdidilim. Ang bawat pait ng nakaraan ay naging isang matamis na alaala ng katatagan. Si Winnie Sue ay hindi na ang babaeng biktima. Siya na ang reyna ng kanyang sariling bukas sa panandampi. Ang halimuyak ng alat at ang sariwang simoy ng hangin mula sa dagat ng Palawan ay dahan-dahang yumayakap sa balat ni Winnie. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa guhit tagpuan, nagbibigay ito ng kulay rosas at lila sa kalangitan, isang tanawing tila isang painting na gawa ng tadhana. Ang tunog ng mga alon na marahang humahalik sa mapuputing buhangin ay tila isang oyayin na nagpapatulog sa lahat ng mga sugat ng nakaraan. Sa di kalayuan, nakita ni Winnie si Bea na tumatakbo. Hinahabol ang mga maliliit na alon, habang ang kanyang malutong na tawa ay humahalo sa huni ng mga ibong pabalik na sa kanilang mga pugad. Kasama niya si Don Vicente, na bagamat may katandaan na ay masiglang nakikipaglaro sa kanyang apo. Ang bawat bakas ng paa nila sa buhangin ay tila mga bagong alaala na isinusulat sa isang malinis na pahina. Lumapit si Don Vicente kay Winnie at inabot ang isang baso ng sariwang buko juice. You look at peace, anak. Ang pansin ng matanda, habang nakatingin din sa naglalarong bata. I am, Papa. Sagot ni Winnie nang may matamis na ngiti. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ay para sa mga taong nagkasala sa iyo. Pero natutunan ko na ang pinakaimportanteng pagpapatawad ay ang ibinibigay mo sa iyong sarili. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pananatiling mahina noon, dahil iyon ang nagturo sa akin kung paano maging ganito katatag ngayon. Tumingin si Winnie sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo at sugat mula sa pagkayod sa mansyon ng mga Guevara. Ngunit higit sa lahat, wala na ang panginginig ng kanyang mga daliri sa takot. Ang dating Winnie na humihingi ng barya para sa gamot ng anak ay pinalitan na ng isang Winnie na nagpapatakbo ng Sue Winnie Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng legal at emosyonal na suporta sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at manipulation. Nahanap na ba niya ang bin-iyan? Oo. Ang kapayapaan para kay Winnie ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang anumang unos ng hindi nawawala ang kanyang sarili. Hindi na niya kailangan ng korona o mamahaling hiyas para patunayan ang kanyang halaga.
Ang tunay na dangal ay nahanap niya sa bawat paghinga ng malaya at sa bawat yakap ng kanyang anak na hindi na natatakot sa sarili nilang tahanan. "Mommy, look! I found a heart-shaped shell!" Sigaw ni Bea habang tumatakbo patungo sa kanya. Bitbit ang isang maliit at maputing kabibe. Kinuha ni Winnie ang kabibe at hinalikan ang noo ni Bea. "It's beautiful. Just like your heart, anak." Ang kwento ni Winnie ay isang paalala sa bawat inang nakikinig. Ang iyong nakaraan ay hindi ang iyong tadhana. Ang bawat luha ay pwedeng maging binhi ng isang bagong simula. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nagpapaiyak sa iyo sa sulok, at ang tunay na pamilya ay hindi ka itatrato na parang gamit. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw, naglakad ang mag-anak pabalik sa kanilang tahanan sa dalampasigan. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa buhangin ay unti-unting napapalitan ng katahimikan ng gabi. Isang katahimikan na hindi na nakakatakot, kundi puno ng pangako ng isang bukas na malaya, marangal, at puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat teleserye ng buhay, ang katarungan ay hindi lang ang pagpaparusa sa masasama, kundi ang pagyakap sa liwanag ng sarili mong muling pagsilang. Dito nagtatapos ang mahabang paglalakbay ni Winnie, ang babaeng nahanap ang kanyang tunay na korona sa gitna ng kawalan. Bago ko tuluyang isara ang huling pahina, nais ko munang huminto at magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa bawat oras at minutong inilaan ninyo para samahan ako sa paghabi ng kwentong ito mula sa simula hanggang sa dulo. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, hindi ko rin mapigilang mapaluha. Lalo na sa sandaling kinakailangang tiisin ni Winnie ang lahat ng pambabastos para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang bawat salita ng pagpapakababa at ang bawat hapdi ng pagtataksil na aking inilarawan ay tila mga sugat din sa aking sariling puso habang itinitipa ko ang bawat letra. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong karanasan at mga kwento ng mga kababaihang aking nakilala. Mga inang tila kawayan na yumuyuko sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, ngunit hindi kailanman nababali. Ang bawat Winnie na nakikinig ngayon ay may sariling laban, at nais kong malaman ninyo na ang inyong bawat sakripisyo ay hindi kailanman nawawalan ng halaga. Ang pag-asa ay parang isang maliit na buto na nagpupumiglas tumubo sa gitna ng semento. Maaring matagal, masakit, at tila walang katapusan ng dilim. Ngunit sa huli, ang liwanag ng katotohanan ay laging mananaig. Nais kong iwanan ng kwentong ito na may isang mahalagang mensahe. Ang inyong dangal ay hindi nanggagaling sa apelyidong inyong dala o sa yaman ng inyong asawa, kundi sa tibay ng inyong paninindigan at sa lalim ng inyong pagmamahal. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong marinig ang inyong tinig. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Winnie na bisitahin pa rin si Doña Imelda at bigyan ito ng pagkain sa kabila ng lahat ng kalupitang ginawa nito sa kanya? Kaya mo rin bang patawarin ang isang taong sumira sa iyong buong pagkatao para lamang sa sarili mong kapayapaan? Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong mga saloobin. Kung ang kwento ni Winnie ay humaplos sa inyong puso o nagbigay sa inyo ng inspirasyong bumangon muli, pakiusap ay i-like at i-share ang video na ito para maabot pa natin ang ibang mga kababaihang kasalukuyang nasa gitna ng kanilang sariling unos. Iwanan ang inyong mga damdamin sa comment section sa ibaba dahil ang bawat komento ninyo ay nagsisilbing lakas para sa akin na patuloy na magbahagi ng mga kwentong may saysay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating buhay. Maraming salamat at naway manatiling nagniningning ang inyong mga puso sa gitna ng anumang dilim.